Base nga sa ating latest satellite image, ay nakikita pa rin natin yung epekto ng habagat dito nga sa buong Luzon at Visayas. Yan nga ngayon yung nagdudulot ng malalakas na mga pag-ulan, particular na nga sa malaking bahagi ng Central Luzon at kanlurang bahagi ng Northern, Southern at Visayas. Samantalang katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan naman ang dinadala ng habagat sa nalalabing bahagi pa ng Luzon. At meron nga rin tayong binabantayan na low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at huli nga yung namataan sa layong 1,160 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ito ang nasabing low pressure area ay meron ng medium chance na maging isang ganap na bagyo sa susunod na 2 araw. At meron nga tayong nakikita dito na 2 senaryo. Una, kapag ito ay magiging isang ganap na bagyo ay maaari ang maging parte ng tinatawag nating monsoon trough o ito nga yung dinadaanan ng hanging habagat. Samantala, kung hindi ito matutuloy na maging isang ganap na bagyo at mauunahan nga ng isang posibleng bagyo dito sa may bahagi ng China, ay mas bababa na nga yung tsansa nito na mag-develop pa at maaaring malusaw at mas magpe-prevail nga yung bagyo dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Alinman sa mga senaryo nga na nabanggit sa development ng posibleng 2 low pressure area ay maaari pa ring maghatak ng habagat na siya magpapatuloy na magpapaulan within this week sa ating bansa, especially nga sa Luzon at Visayas. Base naman sa magiging lagay ng panahon bukas, asahan nga natin yung monsoon rains o patuloy na malalakas na mga pag-ulan, especially dito sa may La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Malalakas din ang mga pagbugso ng mga pag-ulan ang aasahan dito sa may Ilocos Sur, maging dito sa may Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at dito rin sa may Oriental Mindoro. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, magiging kalat-kalat ang mga pag-ulan at manatiling makulimlim ang kalangitan, dala pa rin yan ng habagat. Agwat ang temperatura sa may Tuguegarao aabot ng 25 to 33 degrees Celsius, Metro Manila 24 to 29 degrees Celsius at sa may Legazpi 26 to 31 degrees Celsius. Pabugso-bugsong malalakas pa rin ang mga pag-ulan ang magiging epekto ng habagat dito sa may Antique, samantalang sa may Palawan, nalalabing bahagi ng Western Visayas at dito rin sa may Negros Island region, magiging kalat-kalat din yung mga pag-ulan na dadalhin ng habagat. Habagat din ang magbibigay ng maganda-gandang panahon sa nalalabing bahagi ng Visayas, pulupulong mga pag-ulan lang aasahan lalong-lalo na nga sa hapon. At sa may malaking bahagi ng Mindanao, asahan na patuloy pa rin yung epekto ng localized thunderstorm. Kaya magiging mainit at maalinsangan ang panahon at pagsapit ng hapon, mas mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorm. Agwat ang temperatura dito sa may Tacloban na abot ng 27 to 33 degrees Celsius, Puerto Princesa 26 to 31 degrees Celsius at sa may Zamboanga City may kainitan 25 to 34 degrees Celsius, sa Davao naman 26 to 32 degrees Celsius. At kaninang alas 2 ng hapon sa malaking bahagi nga ng Central Luzon, including Metro Manila, ay nagtaas tayo ng yellow to red heavy rainfall warning na siya ngang nagpabaha sa maraming lugar, especially nga dito sa mga lungsod. Kaya naman hanggat hindi po tayo nagli-lift ng heavy rainfall warning o hindi tayo nagda-downgrade sa mga areas po na yan, ay manatiling nakatutok ang ating mga kababayan sa mga latest update ng Pag-asa at huwag magpakampante dahil yung mga nature nga ng mga pag-ulan na nararanasan po natin ngayon ay pabugso-bugsong biglang malalakas at titila muli. At base nga sa nakikita natin na mararanasang dami ng mga pag-ulan, simula ngayong araw hanggang bukas ng hapon, pinakamalalakas dito sa may La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, maging dito sa may Occidental Mindoro na kung saan aabot ng 100 to 200 millimeters. Samantalang 50 to 100 millimeters naman yung asahan ng mga pag-ulan dito sa may Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, maging sa malaking bahagi ng Calabarzon except yung Quezon Province, Oriental Mindoro at Antique. Huwag po natin sasawalang bahala yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan dahil nga nitong mga nakaraang araw ay malalakas na mga pag-ulan yung naranasan din po sa areas na yan. So kahit 50 to 100 millimeters ay maaari na pong magdulot ng mga localized flooding and landslide.
Pagsapit naman ng kinabukasan ng hapon hanggang sa Miyerkules ng hapon, patuloy pa rin yung malalakas na mga pag-ulan sa similar areas. Medyo nabawasan nga lamang yung mga pag-ulan dito sa may bahagi nga ng Abra, ngunit magiging makulimlim pa rin yung kalangitan dyan at matataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. At pagsapit naman ng Miyerkules ng hapon hanggang sa Huwebes ng hapon, kapansin-pansin na nga yung pagkonti ng area, especially nga dito sa may part ng Central Luzon na wala na yung Nueva Ecija. Pero expect pa rin po natin malaking bahagi ng Luzon ang makararanas pa rin ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. At patuloy pa rin nga yung pinakamalalakas na mga pag-ulan sa may area ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, kung saan ito nga yung mga areas sa may westernmost part ng Luzon, especially Central at Southern Luzon. Pinakamalalakas po rin po dyan, kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na nakararanas pa rin ng patuloy na malalakas na mga pag-ulan. At sa magiging kalagayan nga ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit, iba yung pag-iingat sa mga papalaot dito sa may Hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon, maging sa may silangang bahagi ng Mindanao dahil yung mga pag-alo na abot ng katamtaman hanggang sa may kataasan, up to 2.8 meters. At sa magiging lagay nga ng panahon sa susunod na 3 araw, asahan nga natin na yung pabugso-bugso malalakas na mga pag-ulan dito sa Metro Manila, maging sa malaking bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, magpapatuloy pa yan hanggang sa Miyerkules. Pagsapit ng Huwebes hanggang Biyernes, mas maigi-igi na nga, medyo mababawasan yung mga pag-ulan, ngunit mananatili pa rin na makulimlim yung kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan. Samantalang dito sa may Baguio City, mas matagal pa yung duration ng ating mga occasional rains o pagbugso ng ulan. Aabot pa yan hanggang Huwebes, not only in Benguet, including Baguio City, kasama rin dyan yung La Union, maging dito sa may part ng Pangasinan. Kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na nga dito sa mga areas na yan, naka-experience na nga ng mga landslide nitong nakaraang linggo. At pagsapit nga ng Biyernes, dito sa may parts nga ng Northern Luzon ay mas babawasan na nga yung mga pag-ulan. Pero same as true, patuloy pa rin yung epekto ng habagat na siya magdudulot ng matataas na tsansa ng mga pag-ulan up until weekend. Sa may Legazpi City naman ay patuloy pa rin nga yung epekto ng habagat na magdadala ng kalat-kalat na mga pag-ulan hanggang sa Biyernes. Dito naman sa may bahagi ng Visayas sa susunod na 3 araw, more on yung Western Visayas at Negros Island region nga yung makararanas ng kalat-kalat na mga pag-ulan sa susunod na 3 araw. Ngunit sa nalalabing bahagi nga ng Visayas ay mas magandang panahon na nga yung aasahan, pwera lamang sa tsansa ng mga pulu-pulong mga pag-ulan na dadalhin ng habagat. At sa malaking bahagi nga ng Mindanao, mananatili pa rin na maganda yung panahon, ngunit magiging mainit at maalinsangan at paghandaan pa rin yung mga tsansa ng mga pulu-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At base nga sa ating tropical cyclone threat potential, ngayong linggo nga ay meron tayong binabantayan na 3 sistema na maaaring mamuo. Una nga, itong nakalabel as 1, ito nga yung low pressure area na binabantayan natin currently at maaari nga yung kumilos sa mga susunod na araw pa northwestward at mababaw naman pa rin yung tsansa nito na maglandfall sa alimbahagi man ng ating bansa, ngunit maaari nitong patuloy na hatakin ang habagat na siya nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. At yung isa pang sistema na binabantayan natin na nakalabel as 3, ito nga yung nakikita natin na posibleng makipag-agawan sa development nitong low pressure area at posibleng alin sa kanilang dalawa ang matuloy na bagyo. At ito nga nakalabel as 2 naman, ito yung bagyo na sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at sa nakikita natin na by next week ay posible nga yung gumilit sa ating Philippine Area of Responsibility at maaaring may mamuo na naman na another na low pressure area dito sa may malapit sa may part ng China. So marami-rami po yung mga circulation na babantayan natin within this week hanggang sa next week. Though mataas pa rin yung uncertainty nito, ay patuloy pa rin tayong mantabay sa pag-asa hinggil nga sa mga latest updates sa mga posibleng low pressure area at bagyo.